Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Arlo Yap, SVD ng Christ the King Mission Seminary. Ano ba ang Lent? Ano ba ang Lenten season? Sa Tagalog po, pag sinabing Lenten season, ang ating sinasabi, Kwaresma. At pag sinabing Kwaresma, ibig sabihin 40, 40 araw. Saan nanggaling yung 40 na yan? Ito po yung si Jesus, after His baptism, He went up to the mountains, He prayed and fasted 40 days and 40 nights. Pagkatapos po noon, sinimulan po ang kanyang public ministry, ending sa Jerusalem with His passion, death, and resurrection. Bakit Kwaresma? Bakit 40 araw? Tanda po ninyo, ang ating simula ng Kwaresma ay nung Ash Wednesday. Ash Wednesday or Miyerkules de Ceniza. Kung titignan po natin, meron tayong abo na inilagay sa ating mga noo. Pero bakit Kwaresma? Ano pang ibig sabihin ng Lenten season? Bukod pa sa Kwaresma. Halimbawa, Pau! Po. Bakit po? Hiram mo nga ako ng kaldero kay Dennis. Sige po, Kaldero. Okay, dali mo. Papaliwanag ko sa inyo. Ito po. Okay. Sige po. Salamat, Pau, salamat. Nakahiram ako ng kaldero. Ang may-ari, si Dennis. Kung gagamitin ko itong kaldero for 2 to 3 days, 2 o 3 araw kung gagamitin ang kalderong ito. Anong kalagayan ng kaldero bago kayo balik sa may-ari? Dapat ano? Malinis. Tama. Dapat malinis. Ibabalik yung kaldero sa may-ari. Dapat malinis. Ano pa? Dapat maayos. Maayos. Babalik yung kaldero ito, walang basag, kundi maayos. Ano pa? Dapat may laman, sir. Dapat may laman nga naman. Dapat may laman. Ang kalderong ito ay hiniram ko. Ang may-ari, si Dennis. Pinahiram sa akin ni Dennis ang kalderong ito. At bago ibalik sa may-ari, dapat malinis, maayos, at may laman. Kaya ang tawag, Lent. Ibig sabihin, hindi lang Kwaresma. Ibig sabihin na Lent, pinahiram. Pag humiram, borrowed. Pero pag pinahiram, ang tawag, Lent. Kaya pala yung pinahiram sa atin ay yung buhay. Kung babalikan natin ang Ash Wednesday, sasabihin sa mga tao, ilalagay yung abo sa noo ng bawat isa, remember that you're dust, and to dust shall return. Pakiulit nga, remember that you are dust, and to dust you shall return. Mas malakas. Remember that you are dust, and to dust you shall return. Ibig sabihin nung pag inabutan ka ng abo sa noo, sinabihan ka ng pare, remember that you are dust, and to dust you shall return. Simply said, mamamatay ka rin. Mamamatay ka rin. Pinapaalala sa iyo at sa akin sa unang araw ng Lenten season, ng buhay ko at buhay mo ay pinahiram ng Diyos. At bago tayo bawian ng buhay, kailangan ibabalik natin ang ating buhay malinis, maayos, at may laman. Kaya pala, pag tayo humihinga, pahiram na hininga. At yung hiningang yung pinahiram will be with us for many, many years. At a certain point na ating paghinga, ang tawag doon, binawian ng buhay. Kaya bago tayo bawian ng buhay, ibibigay natin ang ating buhay sa may-ari, ibabalik natin, babawiin niya sa atin. Kailangan ang buhay ko, buhay mo, malinis, maayos,
at may laman. Kaya ang tawag, Lent. Kapag tayo magbabalik sa Kanya, dapat malinis, maayos, at may laman. Pau! Halika rin eh. Ngayon, ibabalik ko ang kaldero. Ginamit ko na halimbawa, malinis, maayos, at may laman. Babawiin ng may-ari. Pakibalik na sa may-ari. Sabi mo salamat. Okay po. Yan ang ibig sabihin ng Lent. Sa Tagalog, Kwaresma. Ngayon, ang tawag natin, Lent means pinahiram na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.